Hello, welcome to uh, Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Feel free, no, na mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Ayan. And please do like this video. Comment down below. Sobrang appreciate ko yung mga comments ninyo, likes ninyo. Maraming salamat po. By the way, kung gusto mo magpa-free palm reading, punta ka sa TikTok, search mo lang Unicorn Princess Tarot. May free akong palm reading. Yun nga lang, kailangan mo mag-avail ng ating mga pangkaswerteng bracelet. Yun, yung mga piyaw bracelet. Ito, yung may mga piyaw na ganito. But anyway, ito siya yung mga may, yan, yung mga ganyan. Anyway, pa mga pampaswerteng bracelet yan. May kasama yung free na palm reading. Tapos, kung gusto mo naman, pwede ka naman ding magpa-tarot reading. Meron din yan. Pero, dun sa aking friend, si Jing Tarot Trader, siya yung magbibigay ng free pa. Hindi naman free. But, anyway, dun sa kanyang page, sa kanyang, Facebook, Jing Tarot Trader. Search mo na lang. You do have here the Judgment. Okay, that is a major arcana. Knight of Swords, the Chariot, and the Wheel of Fortune. Bottom of the deck is the World. Ayan, puro major arcana, no? The Six of Swords. For some of you, you are already spiritually awakened. Gising ka na pagdating sa usaping spiritual. For some of you, it's like you are already ready na umalis sa isang situation. Maybe mag-travel yung iba or maybe lumayo mismo dito sa person na feeling mo walang masyadong improvements. For what I can see here, gusto mo ng changes sa buhay mo, but also gusto mo na itong person din na ito is magkaroon din naman ng changes sa buhay niya, sa way niya ng, maybe sa connection ninyong dalawa. Gusto mo ng maturity mula dito sa taong to. Pero maaaring ilang buwan or taon, yung iba taon na ang ibinigay mo, pero parang hindi mo nakikitaan ng potensyal na may pagbabago pa. Maaaring tinry mo siyang tanggapin, pero ngayon kung aalis siya sa buhay mo or lalayo siya, okay lang. Parang tanggap mo na hindi din naman talaga magiging okay or emotionally hindi ko nakikitang satisfied ka. You have here the World. So this is like you want freedom or paglayo or maybe once in a while or once in your life maranasan mo yung feeling or maramdaman mo yung feeling na free mula dito sa connection with this person. So, sino ba itong person na tinutukoy natin dito? Person na kakonect ni Libra. Guys, kung hindi ka nakaka-relate, huwag natin ipilit. Maaaring ang reading ay hindi para sa'yo. Okay? May mga kailangan ng reading nito. So, maaaring kung hindi ka nakaka-relate para sa kanila ito, okay lang yan. Okay lang yan. Sino naman itong person na ito? Kunin naman natin yung main energy niya for the sign of Libra. Summarizing Venus, Jupiter, Libra. Okay, you do have here the Sun. Okay, and you do have here the Nine of Cups. The Two of Wands. One more card. Seven of Cups is here. Cancer, Scorpio, Pisces. I feel like itong person na ito, nagsisimula na siyang maghanap ng sa ngayon may mga nagiging dahilan para maging masaya siya, no? Kasi sa feeling mo, I feel like may relationship. Masaya siya. May nakikita siyang dahilan para maging masaya. Pero pagdating sa'yo, maaaring may mga hinahanap din siya na pwedeng hindi niya rin makita. I feel like it has something to do sa emotions. With the Seven of Cups, lahat ng kaya niyang i-offer, nakikita natin, ino-offer niya sa'yo. And I feel like itong person na to meron siyang plano. Nakikita natin dito sa taong to is that
may mga bagay siyang tinatry ngayon, maybe something to do with new beginnings, just to give you something na parang tingin niya best for you. I'm feeling a lot of love mula dito sa taong to, pero I'm feeling like yung person na ito, hindi niya nakikita na hindi niya alam or hindi niya nakikita or maaaring wala siyang idea na ganyan na pala yung iniisip mo. This person is, may mga hinahanap man siya, pero maaaring sa ngayon kasi parang feeling niya hindi ka satisfied sa kung ano yung mga ipinapakita niya. Pero for what I can see here, this is everything na kaya niyang i-offer. And maaaring para sa'yo, kulang pa kung ano man yung mga kayang ibigay or ipakita nitong taong to. So, alamin natin ano yung mga nasa emotions or nasa isipan ninyo. Spirit guides for the sign of Libra, please. For the sign of Libra. Mga nasa isip at emotions, please, for the sign of Libra. You do have here the addiction. I like you. The chaser is here. Sa side ni person mo, you do have your keys on a ring. Healthy choices. And one more card, please. You do have your clock. Yung ibang matagal na connection na ang meron dito sa inyo ng person na to. But anyway, sa nakikita natin, maaaring feeling mo that you are trapped sa connection ninyo. Like, pwedeng nakadependent ka na dito sa taong to eh. Parang feeling mo kailangan mo siya. Pero may times din naman na feeling mo trapped ka sa connection ninyong dalawa. Parang gusto mo rin umalis. Because maybe you feel like yung person is very narcissist, hinihila ka, na maybe you feel like mas malaki pa yung mararating mo sa buhay or mas malayo pa yung mapupuntahan mo kung just in case wala siya. Pero may times din naman sa'yo na nafe-feel mo yung feeling na parang kailangan mo naman siya, ganyan. And you do like this person. You do like this person. Pero yun lang, yung sa nakikita natin, gusto mo siya, pero gusto lang. Alam mo yun, medyo kulang pa rin. Kung matagal na yung pagsasama, hindi ko naramdaman yung love masyado sa'yo. Okay, maybe kasi may mga times nga na gusto mo siyang i-cut off or i-let go. But anyway, nandun yung feeling na hindi mo siya kayang i-let go dahil kailangan mo siya. Okay, nandun yung pakiramdam na kailangan mo siya. And then, for some of you, hindi para sa lahat, but maybe you are dealing with other person pa, other than this, maybe may isa pang connection, pero hindi para sa lahat yun. Some of you may other connection na parang you are being the chaser here, gusto mo ng changes sa buhay mo, or maybe you want to try ang pakikipag-connect doon sa other person na yon. And mangyayari lang yan kung aalis ka dito sa person na to. So may times na yung iba sa inyo, yun ang iniisip. Okay, na ito lang yung nagiging balakid sa inyo, itong person na to. For what I can see here with the keys on a ring, this person is actually, I can see sexually attracted sa'yo. Okay? This person is sexually attracted sa'yo. And I feel like masaya kasi yung person mo ngayon eh. So, for what I can see here, sabi ko nga, kung may mga hinahanap man siya, minsan yung hinahanap niya rin, minsan kasi sa sarili niya yon. Feeling niya hindi niya na ibibigay din lahat. Kahit alam niya na ito lang yung kaya ko ibigay eh. Ito na yung lahat ng kaya kong ibigay. Pero alam niya, kasi ramdam niya sa'yo na parang may kulang para sa'yo. And then this person with the clock, maybe matagal na yung naging connection ninyo nitong person na ito, but this person is always trying na alisin yung takot, yung kaba, to try new things,
para ma-prove or mapatunayan sa'yo na na tinatry naman din niya yung best niya na para dun sa kung ano yung gusto mong maging version ng sarili niya. You know, tinatry din naman niya yung best niya. So, what will happen in the near future for the both of you? In the near future for the both of you. In the near future for the both of you. For the sign of Libra. Near future, 7 of Wands is here. Ace of Swords is here. Okay, you do have here the 6 of Swords. Kuha na rin ako ng card dito. For the sign of Libra, please in the near future for the sign of Libra. You do have here the 3 of Pentacles, the 8 of Swords. The Emperor. Aries energy. Major Arcana. Bottom of the deck is a 6 of Cups. I feel like someone in the future will try na i-reveal or ipakita yung sarili niya sa'yo. This could be a person na matagal nang nanahimik, matagal nang parang walang pakialam, and this could be someone in the past wherein pwedeng may boundaries or naging dahilan kung bakit natapos yung connection ninyong dalawa. And I feel like this is a different person. I can feel a different person, different vibes. And with the 7 of Wands, nakikita, malaki yung pagkakaiba nitong taong to, by the way, dun sa person na tinutukoy natin pagdating sa love mo. This other person, I feel like in the future, pwedeng naka-move on ka na sa kanya, or maybe ngayon pa lang naka-move on ka na sa taong to. And this person is showing his or herself to you. And I can see possible new beginnings. But with the 7 of Wands, meron ka ng pag-iingat dito. Meron ng pag-iingat. I can see a possible offer mula dito sa taong ito with the 8 of Swords. I would like to clarify bakit biglang susulpot itong taong to. Magpapakita, ramdam. The Devil is here. Okay, this person is really waiting for you. The Justice card. You do have here the Temperance. So, naghihintay talaga itong taong to sa'yo. And then this, with the King of Swords, this person is going to do something. Kasi parang, with the Devil, nakikita natin yung loyalty or yung ikaw pa rin eh. Parang ganun. This is like an ex or someone in the past na parang nasa isip niya, ikaw pa rin talaga eh. And the Justice card, this person wants to reveal you his or her true feelings or emotions. Nakikita natin, nasaktan siya, nasasaktan pa rin siya. And might be, sasabihin niya sa'yo yung mga bagay na yon. Or might be, nakita natin, nasaktan ka niya in the past. Pero, doon sa ginawa niya na yon, parang, by the way, nakakamoy ako ng bagong ligo. This could be a reading. So, yun nga. Nasaktan ka niya, alam niya yon, pero might be, ginawa niya yon para hindi mo siya, ano tawag dito? Paano ko ba sabihin to? Para layuan mo siya. Kasi might be in the past, you are the one na habol ng habol. So, ginawa niya yung ganon, yung feeling na parang sasaktan ka niya, parang just in case, para ikaw na kusang lumayo. Pero hinabol mo pa rin. Pero, I get this feeling na parang
na-realize mo din kung ano yung dapat mong gawin, kung ano yung dapat mong iwasan or layuan. And then, pwedeng ginawa mo yun, nilayuan mo tong taong to. But, yeah. Okay, so, ang offer niya sa'yo with over the 2 of Swords and the 8 of Wands, clarify this, please. What is the offer all about? You have here the Death card, and in the near future, you have to make changes. And yun yung offer niya. Kailangan mong mamili. I can see 2 doors here. So, with the Death card, kailangan mong mamili kung alin or sino sa amin. And then, this person with the 2 of Swords, this is some kind of decision na parang kailangan ang gamitin mong decision is yung lakas ng pakiramdam mo. Kasi, honestly, hindi na ito dapat hindi ka dapat gumagawa ng decision according sa kung ano yung pangangailangan mo, kung sino yung kailangan mo, or kung ano yung sa tingin mong tama. For what I can see here, kailangan mo lang gamitin yung lakas ng pakiramdam mo. Alin ba dapat? Sino ba talaga dapat? You know, for the 8 of Wands, I can see possible problem pagdating sa family, pagdating sa, like, when you let go of someone or something in your life, may nakikita tayong mga maaapektuhan. Pero if that would make you feel happy, contented, and if that would make you feel, living your life na walang responsibilidad and everything, or kung hindi man, maybe yung masaya ka sa buhay mo, kung ito yung kailangan mong gawin para maging masaya ka sa buhay mo, then it feels like sinasaalang-alang mo na rin na okay, maapektuhan sila pero kailangan ko ng freedom, kailangan kong maging masaya. This is you na parang maybe in the near future, I can see you making yourself happy. And kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, kung kinakailangan mong mag-let go, nakikita ko nagle-let go ka. So, what will be the outcome? Yeah, the King of Pentacles is here. This is you being stable, happy, contented with what you have. Kasi with the Tower, mas pinili mong tapusin kung ano yung dapat tapusin mo na. For some of you, I can see you with the 6 of Cups. This is like a past energy. So, yung iba, high chance ang pagbabalik sa kung sino talaga or ano talaga yung tingin mong magbibigay ng tamang pagmamahal na deserve mo para sa'yo. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.